Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lumipat sila sa mas malaking ospital, Mr. Hidalgo. Wala rin ako sa posisyon para sabihin sa inyo ang kalagayan ni Calix. Si Carmela o Adam na lang po ang tanungin nyo. Pasensya na. Sagot ni Ruel saka siya umalis. Naiintindihan naman ni Marvin. Napabuntong hininga na lang siya. Umaasa na sana ay okay lang ang anak niya at ang apo niya. Nang makarating sa ospital si Carmela at Adam, ay inasikaso na sila kaagad nang nakuha nilang magiging doktor ni Calix sa puso. Nag-request kaagad ang doktor para sa 2D echo ulit ni Calix. Habang naghihintay sila ay nasa emergency room lang sila. Nakahiga ang baby nila sa malaking kama. Mabuti na lamang at nagdala sila ng makakapal na pagbalot sa baby nila dahil masyadong malamig ang ospital. Dahil kurtina lang ang tanging harang nila, rinig na rinig nila ang iyak ng mga bata na pasyente rin. Napapabuntong hininga na lang si Carmela. Ginagapang na naman ang kaba ang puso niya. Hello sir? Kailangan niyo po itong fill-upan para sa admission ni baby. Pagkatapos niyo pong fill-upan, ay ipasa niyo po sa admitting. Paglapas niyo po dito, dumiretso lang po kayo. Makikita niyo na kaagad ang admitting area. Wika ng isang nurse saka ibinigay kay Adam ang papel. Finill-upan naman yun kaagad ni Adam at nang matapos siya, ipinasa niya na kaagad sa admitting section habang naiwan si Carmela kasama ang baby nila. Hi mommy! Wika ng isang doktor na may daladalang basket kung saan nakalagay ang mga maliliit na needles, alcohol at bandage. Kailangan kong linyahan si baby ha, para kapag ma-admit na siya, may linya na siya. Saad ng doktor, sa kanya inilabas ang alcohol pad niya at ipinunas na iyon sa kamay ni Calix. Naghanap kaagad ang doktor ng ugat sa mga kamay ni Calix at dahil masyadong maliit si Calix, nahihirapan siyang hanapan ito. Subukan ko po sa paa niya ha. Malumanay namang saad ng doktor pero nahihirapan pa rin siya. Pinitik-pitik na ng doktor ang kamay ni Calix para mamaga ang ugat nito at maturukan. Nang makahanap ang doktor, ay tinusukan niya na kaagad si Calix. Dahilan ng pag-iyak nito. Nang hugutin ng doktor ang karayom ay walang lumabas na dugo. Sinubukang hanapin ng doktor ang ugat ni Calix pero hindi niya makita. Kaya kinailangan niyang hugutin ulit ang karayom. Bigyan mo na ako ng ugat baby para hindi ka kawawang maturukan ng marami. Malambing na wika ng doktor pero nakailang turok na ito, nahihirapan talaga siyang hanapan ng ugat si Calix. Naiiyak na lang si Carmela sa naririnig niyang pag-iyak ng anak niya. Wala siyang magawa sa bawat turok ng doktor sa mga kamay at paa ni Calix. Muling pinitik-pitik ng doktor ang kamay ni Calix at nang makita niya na ang ugat ni Calix ay muli niya itong tinurukan. Ay salamat, thank you baby, I'm sorry na rin. Saad nito, nilagyan na ng doktor ng diaper ang linya ni Calix para hindi ito magalaw. Mami, pakiingatan ang linya ni baby ha. Kapag matatanggal kasi yan, kailangan na naman nating ulitin. Kawawa naman si baby kung puro siya turok. Tumango na lang si Carmela. Nang matapos na linyahan si Calix, ay umalis na rin kaagad ang doktor. Iniangat ni Carmela ang ulo niya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Niyakap niya ang anak niya at hinela ito para tumigil na sa pag-iyak. Nang dumating si Adam ay tuluyang bumagsak ang mga luha ni Carmela. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Adam. Nilinyahan lang siya. Ang bata-bata niya pa para sa mga turok. Ang liliit na mga ugat niya, kaya paulit-ulit siyang tinurukan. Sagot ni Carmela. Hinalikan na lang ni Adam sa noo ang asawa niya. Ganon din ang anak nila. Kailangan nilang tatagan ang mga loob nila, lalo na at kailangan ng anak nila na maoperahan. Naghintay pa sila ng ilang oras sa emergency room. Nagugutom ka na ba? Lalabas muna ako para maghanap na makakain natin. Pagpapaalam ni Adam. Muling naiwan si Carmela at ang anak niya sa emergency room. Nakatitig na lang si Carmela sa anak niya. Hinalikan niya ito sa noo at muling niyakap na. Tila ba ito na ang huli? Makalipas ng ilang minuto ay bumalik na si Adam dala ang mga binili niyang pagkain. Ibinaba niya na muna ang mga ito. Ibaba mo na muna siya para makakain muna tayong dalawa. Saad ni Adam. Dahan-dahan namang ibinaba ni Carmela ang anak nila. Hindi naman ito umiyak, kaya hinayaan na muna nila sa kama. Ibinigay na ni Adam ang binili niyang pagkain sa asawa niya, saka sila tahimik na kumain. 3 oras na silang naghihintay sa emergency room simula ng malinyahan ng anak nila. Wala na ulit lumapit na nurse o doktor para kausapin sila. Tumawag na ba sa'yo si Doc Kat? Wala pa rin ba siyang sinasabi? Tanong ni Adam habang kumakain pa rin sila.
Wala pa naman. Baka marami pa siyang ginagawa. Tanging sagot ni Carmela. Nang matapos silang kumain, ay itinapon na kaagad ni Adam ang mga kalat nila. Nang magring ang cellphone ni Carmela, ay sinagot niya ito kaagad. Hello, Mommy? Si Doc Cat ito. I'm sorry kung hindi ko pa kayo mapuntahan dyan. Nag-rounds pa kasi ako sa ibang pasyente. Ang alam ko rin ay nakapila pa kayo para sa 2D echo ni baby. Nasa emergency room pa rin ba kayo o nasa second floor na kayo for his 2D echo? Wika ng pediocardio ng anak nila. Nasa emergency room pa rin kami, Doc. Sagot ni Carmela. Okay, hintayin na lang natin na kayo naman ang isa lang para sa 2D echo ni baby. Marami pa kasing nakapila para sa 2D echo. Sasamahan naman kayo ng mga nurse dyan para ihatid sa second floor. Pasensya na talaga, Mami. Puntahan ko kayo mamaya after ko mag-rounds, ha? Ramdam naman ni Carmela ang pagiging sincero ni Doc Cat. Si Doc Cat na ba yung tumawag? Tanong ni Adam nang matapos ang pag-uusap ni Carmela at ng doktor. Oo, ang sabi niya ay mag-rounds pa siya sa mga pasyente niya. Marami pa rin daw kasi ang nakapila sa 2D echo, kaya maghintay daw muna tayo rito. Napatango na lang si Adam. Matapos ang ilang oras na paghihintay nila, ay inihatid na sila ng nurse sa second floor para sa 2D echo ni Calix. Nanginginig na ang katawan ni Carmela dahil masyadong malamig ang ospital. Kahit na nasa hallway lang sila, ramdam nila ang lamig. Pagdating nila sa second floor, ay may ilan pang nakapila. Lahat sila ay may mga baby ang karga. Hindi akalain ni Carmela na maraming mga baby ang may sakit ng CHD. Kukuhanan lang kita ng jacket, masyadong malamig. Mahinang wika ni Adam. Mabuti na lamang at balot na balot ang baby nila. Tahimik na naupo si Carmela sa wheelchair kasama ang baby niya. Tanging ingay ng mga babies ang naririnig nila. Tahimik lang si Carmela na nakaupo sa wheelchair habang karga-karga niya ang baby niya. Hindi pa naman bumabalik si Adam na nanguha ng jacket. Ilang buwan ang baby mo, Mi? Tanong ng isang babaeng nasa kaliwa ni Carmela. Nilingon niya ito at sa kanya nakatingin. Baby niya ang pinakabata sa lahat ng mga baby na nakapila para sa 2D echo. 11 days old pa lang. Tanging sagot niya. Rumihistro ang awa sa mukha ng isang mami dahil masyado pang bata si Calix. Nalaman mo ba kaagad na may sakit si baby sa puso nung buntis ka pa lang? Tanong pa nito. Hindi eh. Nalaman na lang namin nung ipinanganak ko na siya. Hindi stable ang autostat niya. Nangingitim kapag umiiyak at umiinat. Akala namin dahil lang sa premature baby siya, kaya ganun ang kalagayan niya. Uwi ka niya. Tiningnan ng babae ang anak ni Carmela. At masyado itong maliit. Minsan talaga, mapapatanong ka na lang kung ano bang nagawa mong mali noong buntis ka pa lang para magkaroon ng sakit ng mga anak natin. Nasa atin bang mali? Napabayaan ba natin sila? Masyado ba tayo nagpaka-stress? Nakakadrain isipin. Nakakapagod, pero kailangan tayo ng mga anak natin. Nakakasuko, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Saad ng babae saka ito tipid ng umiti. Tiningnan ni Carmela ang anak nito. Ilang buwan na si baby? Tanong niya. 2 years old na siya, may 2 butas ang puso niya. Habang lumalaki siya, lumalaki rin ang butas sa puso niya, kaya operation lang ang sagot. Uwi ka nito. Hindi naman na nakapagsalita si Carmela. Nakakalakad na ba si baby mo, ma'am? Tanong naman ng isang babaeng nasa kanan ni Carmela. Hindi pa. Hirap pa rin siyang makaupo. Kailangan inaalalayan pa rin siya. Ate at mama pa lang din ang alam niyang sabihin. Dali ang development niya dahil sa sakit niya. Sagot ng babaeng kanina ay kausap ni Carmela. Bigla namang kinabahan si Carmela sa anak niya. Posible rin ba itong magkaroon ng delayed development? Anak ko rin, 3 years old na pero hindi pa rin nakakalakad. Kailangan buhat-buhat pa rin siya palagi. Mama lang din ang alam niyang bigkasin. Marami talaga sa mga katulad nilang may CHD, delay ang development. Nakikinig lang naman si Carmela. Mariin niyang ipinikit ang mga mata niya. Paano niya ba tatanggapin lahat? Complex case si baby niya. Magkakaroon din ba ito ng delayed development? Ang liit pa ni baby. Ilang kilo siya, ma'am? Tanong kay Carmela ng babaeng nasa kanan niya. 1.8 kilos lang siya nung ipinanganak ko. Ang last kilo niya, 2.2. Sagot niya na ikinatango ng babae. Muli silang nanahimik ng ilang minuto. Sa sobrang tahimik ng paligid nila, ay rinig na nila ang ingin ng centralized aircon. Madilim na ang paligid, pero hindi yun kita ni na Carmela. Ang tagal ng manunundo sa amin. Kanina pa kami rito naghihintay. 2 oras na yata ako naghihintay, pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik yung naghatid sa amin dito. Uwi ka ng babaeng nasa kaliwa ni Carmela.
Hindi niya akalain na matatagalan sila bago sila ma-admit. Makalipas ng ilang minuto, ay bumalik na si Adam dala ang jacket ni Carmela. Kinuha na muna ni Adam ang anak nila para maisuot ni Carmela ang jacket. Tiningnan ni Adam ang mga kasama nila. Lahat sila ay may mga baby pang karga-karga. Napapabuntong hininga na lang siya. Hindi ito ang pinangarap nila. Hindi ito ang nai-imagine niyang mangyayari kapag nanganak ang asawa niya. Dapat ay nasa loob lang sila ng bahay. Masayang nakatitig sa anak nila, kasama dapat nilang kambal. Pero heto sila, nasa ospital para dugtungan ang buhay ng bunso nila. Baby festejo? Tawag na sa apelido nila. Sumagot naman si Carmela. Pasok na kayo, mami. Wika ng isang nurse. Bumaba na si Carmela sa wheelchair saka sila pumasok sa loob. Kung gaano kalamig sa waiting area, ay doble ang lamig sa loob. Iginiya sila ng nurse sa isang kwarto na tanging kurtina lang ang takip. Pagkatapos po ni Doc mag-2D echo sa kabila, dito naman po siya pupunta. Pakihintay na lang po siya. Tumango na lang si Carmela sa nurse. Naupo siya sa kama habang nakatayo sa gilid niya ang asawa niya. Rinig niya ang usapan ng doktor at ng mga magulang sa katapat nilang kwarto. Iyak ng iyak ang baby nila. Kinailangan pa itong patahanin ng ina bago muli sila magpatuloy sa 2D echo. Dahil hindi kailangan umiyak ng matagal ang batang may sakit sa puso. Bakit ba ito nangyayari sa atin? Ito bang kapalit ng pansamantalang kasiyahan na naramdaman natin itong mga nakalipas na buwan? Wika ni Carmela. Hindi pa rin alam kung paano niya tatanggapin ang sakit ng anak niya. Tahimik lang naman si Adam na nasa tabi niya. Hindi sila makahanap ng kasagutan sa mga katanungan nila. Nag-search na si Carmela sa case ng anak niya pero wala siyang makitang kaparehong case nito. Gusto niya lang malaman kung naging successful ba ang operation nila pero karamihan sa mga nakikita niyang sakit ng mga baby na may CHD ay VSD, ASD at PDA. Paano niya malalaman kung kakayanin ng anak niyang operation sa murang edad nito? May mga nakikita siyang naging successful ang operation pero meron ding hindi. May mga naging happy heart na pero namatay sa pneumonia dahil madali silang mahawaan ng mga sakit. Huling napabuntong hininga si Carmela at tiningnan ng anak niyang mahimbing pa rin natutulog. Kung titingnan mo siya para bang wala siyang nararamdamang sakit pero yung oxygen saturation niya pabagsak ng pabagsak. Ibig sabihin, paliit na ng paliit ang butas nito sa puso kung saan pansamantalang dumadaloy ang dugo niya. Hi mommy at daddy, good evening. Kumusta si baby? Wika ng doktor nang dumating ito sa kwarto nila. Naupo na ito sa upuan niya at may pinindot na sa katabi nitong machine. Okay naman siya, Doc. Tanging sagot ni Carmela. Ang sabi ay na-receive nila sa ER si baby na may 50S na O2 stat. Laman niyo ba kaagad ma'am na may sakit si baby? Tanong ng doktor habang inaayos ang machine niya. Nalaman na lang namin, Doc, 10 days old siya. Hindi kasi stable ang O2 stat niya. Napatangu-tangu naman ng doktor, saka siya tiningnan, si Calex. Medyo gulat pa siya na makita itong maliit lang ang baby. Full term ba siya, mami? Muling tanong nito. Hindi po, Doc. 8 months lang. Ano raw pong dahilan bakit napaaga ang paglabas ni baby? Tanong ng doktor habang nilalagyan niya ng gel ang dibdib ni Calex. Tumaas ang bibi ko, Doc. Diagnose ng pre-eclampsia sa kalo amniotic fluid. Napatangu-tangu naman na doktor sa kasinimulang i-ultrasound ang dibdib ni Calex. Tahimik na lang sila habang ginagawa na doktor ang 2D echo ni Calex. Nakatingin din silang mag-asawa sa monitor pero wala silang maintindihan. Nakikita lang nila ang pagtibok ng puso ng anak nila. Matapos ma-2D echo ang anak nila, ay pinunasan na ng doktor ang gel na nasa dibdib ni Calex. Mami, sa labas na lang kayo. Hintayin niyo ang manunundo sa inyo ha. Huwag kayong babalik ng ER nang hindi dumadating ang manunundo sa inyo. Wika ng doktor. Binuhat naman ni Carmela ang anak nila, saka sila lumabas. Muling naupo sa wheelchair si Carmela, habang si Adam ay sa mahabang upuan. Tahimik lang ang lugar kung nasaan sila. Sila na lang ang naiwan sa waiting area, habang ang iba ay nasa loob pa at ang iba at ibinabalik na sa ER. Naghintay sila ng 1 oras, pero hindi pa rin dumadating ang manunundo sa kanila. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang hintayin niyo ako ulit dito para makabili ako ng pagkain natin? Malambing na saad ni Adam. Wag na, baka dumating na rin yung manunundo sa atin. Hindi naman ako nakakaramdam ng gutom. Sagot ni Carmela. Kaunti lang ang nakain niya kanina, pero hindi siya nakakaramdam ng gutom. Mas ramdam niya ang pagod ng isip niya dahil sa sobrang pag-aalala para sa anak nila.
Halos 2 oras silang naghintay bago dumating ang manunundo sa kanila. Muli silang ibinalik sa emergency room at doon na ulit sila naghintay. Lumabas naman na si Adam para bumili ulit ng pagkain nila dahil hindi pa rin sila nagdi-dinner. Habang hinihintay ni Carmela ang asawa niya, ay dumating naman si Doc Cat. "Hi Mommy, pasensya na kung ngayon ko lang kayo napuntahan. Inaayos lang yung magiging room niyo, pagkatapos ay ihahatid na rin kayo. Kumusta naman si baby? Hindi ba siya hirap huminga?" Isinuot ni Doc Cat ang stethoscope niya. Sa kanya pinakinggan ang puso ni Calex. Hindi naman siya nahihirapan huminga, Doc. Yung O2 stat niya lang ang problema. Habang kausap ni Carmela si Doc Cat, ay dumating naman si Adam. Nanatili siya sa labas ng kurtina at nakikinig lang din sa usapan. "Hi Daddy, pasensya na kung medyo matagal ha. Ihahatid na lang kayo mamaya sa magiging bed nyo." Saad ni Doc Cat nang makita niya si Adam. Tumango na lang si Adam kay Doc Cat. Nang umalis si Doc Cat ay kumain na rin silang dalawa. Malapit ng magmadaling araw pero nasa emergency room pa rin sila. Wala pa rin silang tulog. "Ako na muna magbubuhat kay Calex. Patulog ka na muna." Ani ni Adam dahil bakas na ang antok sa mga mata ni Carmela. Hindi naman na nagreklamo si Carmela at siya na ang nahiga sa hospital bed. Inaantok na rin si Adam pero kailangan niyang hintayin ang taong maghahatid sa kanila sa magiging room nila. Makalipas ang 1 oras ay nagising si Carmela nang marinig niya ang usapan ni Adam at ng isang nurse. "Hi Mommy, pasensya na sa abala. Pakiayos na po ng mga gamit ninyo at ihahatid ko na kayo sa 3rd floor. Saad ng nurse. Kahit na antok pa si Carmela, ay kinuha niya ang anak niya kay Adam para maiayos ni Adam ang mga gamit nila. Dumating naman ang isang nurse at ibinigay ang isang wheelchair kung saan sasakay si Carmela. Masakit pa ang tahi ni Carmela pero kailangan niyang kumilos. Tahimik lang sila habang tinatahak nila ang daan papuntang elevator. Tahimik ang buong ospital dahil gabi na. Tanging mga hospital employees na lang ang nakakasalubong nila. "Ito ang magiging bed niyo, ma'am. Kapag may kailangan kayo, nasa labas lang po ang nurse station. May cabinet po dyan pwede niyong gamitin para hindi mo maraming gamit ang nakalabas. Maiwan ko na po kayo." Saad ng nurse na naghatid sa kanila, inihiga na ni Carmela ang anak nila sa kama, habang si Adam naman ay inayos ang mga gamit nila. Napatingin si Carmela sa babaeng humawi sa kurtina nila. "Hi, mukhang ginabi na kayo makaakyat ah. First baby niyo ba?" Saad ng babaeng kasama nila sa kwarto. Tiningnan nito si baby Calex at lahat sila ay naawa dahil napakaliit ni Calex. "Pangatlo namin," sagot ni Carmela. "Anong case niya?" Halos lahat ng mga nakakausap ni Carmela ay yun ang tanong. Siguro ay naghahanap din ng ibang mamis ng kaparehong case ng mga baby nila. "Pulmonary valve at tricuspid valve atresia. 2 valve niya ang close," sagot ni Carmela. "Yung 2 ugat niya baliktad kaya kailangan siyang operahan." Nakakatakot at nakakapag-alala pero malalakas sa mga baby mommy. Matatapos din ang lahat ng to. Pagpapalakas ng isa nilang kasama kahit na lahat sila ay nanghihina rin. "4 nga pala tayo rito sa kwarto. Tulog na yung 2 pa nating kasama. At lahat tayo ay puro baby ang pasyente. May fridge sa bandang dulo. Pwede nating gamitin yon. Lagyan lang ng pangalan. May oven at tubig na mainit din sa pantry. Katapat lang ng nurse station. Pwede nyo rin gamitin yon." Saad ng babae na ikinangiti na lang ni Carmela. "Sige, thank you," sagot niya. Tipid na lang nang umiti ang babae. Saka ito bumalik sa kwarto niya. Malawak naman ang pwesto nila. Malaki rin ang kwarto para sa 4 na pasyente. Kurtina lang ang nagaharang para sa mga privacy nila. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na ang nurse. "Hi Mommy, may linya na po ba si baby?" tanong nito. "Yes ma'am." "Sige Mommy, titimplahin ko lang yung prostaglandin na ibibigay kay baby." Wika ng nurse. Nurse? Para saan yun?" tanong ni Carmela. Gusto niyang maging maingat sa mga gamot na ibibigay nila sa anak niya. "Para po hindi mag-close yung PDA ni baby. Para matulungan po na dumaloy ng maayos ang dugo niya." Sagot ng nurse na ikinatango na lang ni Carmela. Umalis na ang nurse para kunin ang ilalagay sa linya ni Calex. "Sige na, matulog ka na. Ako na maghihintay sa nurse." Saad ni Adam. "Matulog ka na rin. Kanina ka pa walang tulog." Wika ni Carmela. Tumango na lang din si Adam saka siya nahiga sa mahabang upuan. Pagkapikit nila ay nakatulog na sila kaagad. Hindi na rin nila namalayan ang nurse na pumasok at ibinigay ang gamot sa anak nila.
Pagkagising nila ay matarik na ang araw dahil kitang-kita nila sa bintana. Good morning, Mommy. Nailagay ko na yung prosta ni baby. Hindi ko na kayo ginising kanina dahil alam kong pagod at puyat na rin kayo. Darating mamaya si Doc Cat. Kakausapin kayo para sa procedure na gagawin kay baby. I-check ko lang po si baby ha. Malumanay na saad ng nurse. Natutuwa naman si Carmela dahil mukhang mababait naman ang mga nurse ng ospital. Natanggap daw nila si baby kahapon na nasa 50 as lang ang autostat niya? Tanong ng nurse. Yes, ma'am. Sagot ni Carmela. Kapag ano na yung autostat ng mga baby, talagang nakakatakot na eh. Masyado na kasing mababa ang 50S, Mami. Nasabi po ba kung anong procedure ang gagawin kay baby? Tanong pa ng nurse habang hinihintay niyang tumunog ang thermometer. Ang nasabi sa akin ay open heart surgery daw. Napatungutango naman ng nurse. Normal naman ang temperature ni baby. Hintayin na lang po natin si Doc Cat. Mami, may food na ibinibigay ang hospital pero isa lang para sa watcher. Kung gusto niyo po, pwede niyong i-request sa dietary na. Magdagdag pa ng isang food para kay daddy. Kung ayaw niyo naman po, marami naman pong food stall sa baba. Saad ng nurse. Sige ma'am, salamat. Ngayon lang napansin ni Carmela na may food tray na pala sa table nila. Hindi na nila naramdaman ang paligid nila sa sobrang pagod at antok. Ilang minuto lang naman ang lumipas nang dumating si Doc Cat. Hi mommy, schedule ni baby for cardiac catheterization ngayon, kaya stop muna ang paggatas niya ha. Bibigyan na lang siyang dextrose para hindi siya ma-dehydrate. Mamayang 1 PM siya ibababa, pero wait niyo muna ako ha. Puntahan ko lang din yung iba kong pasyente. Tumango na lang si Carmela. Hindi naman nagtagal si Doc Cat at umalis kaagad. Walang kaalam-alam si Carmela kung anong klaseng procedure ang gagawin sa anak niya. Kinakabahan na naman siya na tila ba nakikipag-unahan na naman sa maraton ng puso niya. Naramdaman niyang nakatitig sa kanya ang asawa niya. Tipid niya itong initian kahit na nasasaktan naman siya para sa anak nila.